Hi Pisces, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages po para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon this April 1, 2026. This full moon will land sa mga sign ng Libra, regardless sa zodiac sign, pero maaring meron lang din po ako ma-mention na ilang impormasyon pagdating sa astrolohiya. Pisces energy, ano nga asahan nyo? Kamusta kayo? Sa darating na full moon na ito, ngayong April 1, anong pwedeng epekto ang iwan nito sa inyong buhay? Guidance lamang po. Kuha muna tayo ng pinaka-message gamit Simonology. Ano man ang aangat dito? Para po sa mga Pisces, ika-clarify natin. Okay? Guidance advice. Pisces energy, ang epekto po ng full moon bago ang lahat ay maaring maramdaman nyo, nararamdaman nyo na ngayon pa lang, or sa mga susunod na araw or linggo na ito na parating. Okay? Kung medyo mas intense or dramatic, depende to guys. Tayo ay general message. Maaring tumagal po ito into months. Okay? Anong kailangan yung marinig, Pisces energy? Sa darating na full moon ngayong April 1, ano nga asahan ng mga taong ito? Guidance po, message para sa mga Pisces na maaaring makapakinig po nito. A new start is coming. A new start is coming, guys. Confidence is your key to success. Yes, totoo naman. Depende, hindi kailangan mag-apply yung nakikita yung zodiac signs. Full moon, guys. Ang topic natin ay tungkol sa full moon na magaganap ngayong April 1. Full moon is all about endings for a new beginnings. A new start is coming. Okay, patuloy lang na paniniwala po. Tiwala sa sarili, sa proseso at higit sa kanya. Patuloy na dasal, syempre pa ha. Alam naman natin kung gaano ka-powerful ang prayers. Maging ano pa man ang inyong faith, umaangat. Ang salitang success, walang imposible. Tiwala lang po. Okay, yung confidently beautiful with the heart. Ganon. Eto na. Pisces, may hugot. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. A new start is coming. Sobrang perfect. Kung meron mang magtapos, hindi kailangan laniman, ano pa man, maging sino ka pa man. Merong mga bagong simulain. Okay. Eto na. Kailangan ko na bang i-mention agad? Pero kuha muna tayo ng guidance. Bago ko i-share sa inyo yung ilang ganapan po sa astrology, kung saan magbibigay diin si full moon sa inyong sign. Anong epekto ang pwedeng iwan itong parating na full moon sa inyo, Pisces? Bakit ito ang bumagsak? Any clarifications po? Message, Pisces energy. Anong aasahan nila? The High Priestess. This is you. This is a sign of Pisces. Okay, so pang mag-add. Medyo marami to. Sige, hindi natin pipigilan. Last sign naman na kayo. Page of Pentacles. The High Priestess. The Hierophant. Okay. Eight of Cups, Ace of Wands, the Two of Swords, Pisces. Gusto niyo yun? Sandali. Pinagninilay-nilayan ni Moonchild. Tayo ay general reading. Just only take what resonate po ha. Napakalawak ng maaring makapakinig talaga din ito. Ito po kasing darating na full moon, may pagkaseryoso, patawarin. Medyo na low-key lang si Moonchild kasi last time ko kayong kinaharap. Ang haba na ng reading natin. Pero mahaba rin naman ang inyong mga PC. Kaya kayo nasa pinakahuling sign kasi kayo'y mapagpasensya. Yes, more patience. Pagpasensyahan niyo si Moonchild ha. Pero itong darating na full moon and the sign of Libra, Pisces, it will highlighted your 8th house.
Ang lawak, ang lalim, ito yung mahirap i-define. Dito ako nagtatagal. Pag si 8th house ang topic, uunahin ko na po, usaping kaperahan. Okay? Pagdating sa inyong money sector, financial house po kasi yan. Sa 8th house din. At nakikita ko rito, sa inyong mga baraha, sa bolang kristal natin. Walang bolang kristal mo dyan. Merong someone suporta if ever mangailangan kayo or merong pangangailangan, napaka-normal, usaping finances, ups and downs, highs and lows. Pero hindi raw po kayo mag-isa. Ito pwedeng kusa niyong maramdaman or kusang ipaangat ng taas ng universe para sa inyo. Maaring higit kayong dalhin ng enerhiya, atensyon, focus nyo sa usaping pera. Maaring ngayon pa lang actually ramdam na ito since nandito tayo, nasa Aries season po tayo guys. Nag-highlight din ang inyong mga second house of money. Money rin po yan. So yung ilang priorities ay nasa kaperahan. Sa ilang bumabagsak po sa inyong baraha, hindi daw kayo mag-isa, Pisces. The High Priestess, the Hierophants. Yes, meron support. Someone mentor, it could be a guardian, your parents, or kung sa mas practical, kung talagang moonchild mag-isa lang ako. Ako ang breadwinner, provider, someone nakatataas. It could be a financial advisor or an expert po sa inyong kinakaharap. Magandang pagkakataon ito to consult someone. Kahit sa simpleng opinion, pagpapayo, paangatin ito. Lalo pa kung kayo po ay naguguluhan or maguluhan at one point, the Two of Swords. Medyo may pagka-indecisive, confusing yung situation for some of you ha. Kasi baka meron kayong hindi po makita sa buong larawan. At dito meron kayong ma-miss na chance or ma-miss na ilang impormasyon. Especially kung, of course, pera. Usaping pera guys. Kung meron kayong i-invest, you should always know your business. Okay? Hindi sa hindi magiging okay. Kung meron niya akong i-invest, hindi ba siya magiging okay? Guys, hindi sa hindi magiging okay. Actually, manifestation card, the Page of Pentacles, pero very important po na get more information, do your research, magtanong, paangatin ng boses. Boses. May ganda po sa inyong mga boses. Yes. Double check natin. Speaking of bosses, si Venus, the planet of money rin yan, beauty, attraction, it will enter your third house this month. So, marahil kailangan kong mabanggit, may something ganda po. Lalo kung magtatanong kayo, para sigurado, wala namang masamang magtanong. Kahit over the net ito. Express. Okay, communicate. Sa ilang pwedeng pagdaanan. Hindi daw po kayo mag-isa. Ano na naman moonchild, ang lawak niya, hindi ko maintindihan. Kayo na mag-adjust. Charot. Pero ito na nga, consult someone ha. Lalo pa kung medyo marami. Baka naman. Maraming pera. Claim na natin to. Guys, kung medyo nag-i-struggle kayo sa part na yan, okay, kumonekta ha, magtanong, ayan, mahalaga yun ngayon. Lalo kung medyo naninimbang pa kayo. Maiiwan ko po sa mga susunod na araw na ito. Especially 2 weeks. I do not do predictive reading kung sino saan kailan. First 2 weeks of April, maaaring may pagkalabo kasi ako nakikita. Huwag kayong bumuo ng hanggat kaya, kung kaya pa namang palipasin. Do not make any major or big decisions or any moves na lalo pa kung kahit nga sa simpleng enerhiya, kasi po baka meron kayong misunderstanding or misinterpretations, baka hindi nyo nakikita yung buong larawan. Okay? Yun lang naman, di kailangan katakutan or ano pa man, ma-share ko lang. Pero remember nyo lang yung approach ha, yung awareness, yung clarity. Merong suporta. Si 8th house, balik tayo kay 8th house, lumalayo tayo. Full moon and Libra. Nag-highlight siya ng inyong mga 8th house. Connected po yan sa paglo-loan, hindi sa hinihikayat ko kayo. Pero dyan po yan pumapasok sa bangko, sa ilang credit cards. Meron kayo if ever
So, reversal din yung energy, guys. Pisces, general message. Hindi lahat para sa inyo, ha? Just only take what resonate. Napakalawak po. Kung hindi maka-apply, piliin nyo lang kung ano yung para sa inyo na message, okay? Napakalawak ng pwedeng makapakinig. Pero, reversal ang energy kung kayo itong merong pagkakautang or merong pagkakautang sa inyo, may pagbibigay diin po dyan. Maaring maiparating nyo naman ang pangangailangan. So, parang palabas sa mga situation, guys. Yes, meron at merong papasok kasi si 8th house, it's about other people's money. Yes po, it could be a bonus, a commission, or pagdating sa ilang points nyo, pagdating sa bangko, sa credits nyo. But at the same time, energy din po. Si Mars, again, na-mention ko ba? Still currently nasa inyong mga sign. At it will enter na your second house of money. So, meron at meron papasok at the same time may lalabas talaga. Nandiyan pa ba si Miss Feby? Tayo pa live na live. Ito yung pinag-uusapan lang namin kanina. Siya ay isang Pisces. Pero, tiwala sa sarili, guys. Mapanghawakan ng mga situation. Balance. Kung ano muna yung kailangan nyo unahin, being practical, gawin yun. Alam naman natin gaano kahirap ang buhay ngayon. Kaya lang kasi may pagka-cloudy akong nakikita, guys. Baka hindi nyo napupuna, labas kayo ng labas ngayon. I mean, baka hindi nyo nakikita yung ilang bagay. So, very important po na paangatin yung awareness. Kung talagang hindi nga mapaangat, napakahalaga na magtanong. Okay, or kumonsulta kayo kahit sa kaibigan na mapagkakatiwalaan magtanong. Okay? Kasi may ilang, ulit-ulit na munsan. Kaya pa ba? Hindi na umiepekto ang kape, guys, pero ilalaban natin ito. Tamang tiwala lang po sa sarili. Ganun yung energy, unang energy na aking nakikita. I-consider nyo lang po ha, ang pagtatanong. Connections. Okay? Si 8th house, connected yan sa shared finances din po. If ever nasa partnership, relationship, or marriage kayo, kung baga naghahati kayo ng pera, may tension akong nakikita. Kung kailangan nyo muna talagang mag-usap, gawin yun. Okay, connected din po yan. Napakalawak niyan, guys. Maaring merong pumasok na inheritance, pamana, or meron kayong kailangan i-resolve sa part na yan na hindi siya magiging madali. Pero, ayan, may lumilipad. This is something may solusyon, may resolution. Hindi kayo mawawalan. Again, it's about other people's money. A new start is coming. May ilang potential. Page of Pentacles, money-making opportunity. Ace of Wands, new beginnings. Patuloy nyo lang paangatin po yung enerhiya, paniniwala. Ano man ang kaharapin nyo, for some maaring nararamdaman na ito, ngayon pa lang. Mariresolve, masusolusyonan. Kung merong pagkakautang or merong kailangan, may pagka-tight ang budget, meron at meron kayong malalapitan. Pamilya, again, mentor, professional. Hindi kayo mawawalan. 8th house, connected din po yan sa government. Paayuda ba yan? Paayuda. Why not? Sa mga nyo dyan, mga benefits nyo, merong solusyon. Gaya naman minsan parang palabas ang mga bagay pagdating po sa kapirahan. Munsan, hindi ako makarelate. Dito tayo. Pagdating sa inyong mga emosyon, napakalalim po ni 8th house. Pagdating sa inyong mga affection, okay. Full moon, guys, it's all about endings. If ever, in a relationship, at medyo nagkakaroon na kayo ng tension, I will be honest, the 8 of Cups is here. Hindi nyo kailangan. Sabi ko nga, ganun din yung maiiwan ko ha. Not the best time, especially first 2 weeks ngayong April, na bumuo kayo ng major, big decision. Relationship man yan, partnership sa pera. Kasi may pagka-cloudy po akong nakikita. Baka meron pang umangat dyan eh. Baka meron pang ma-reveal, meron pang awareness, clarity, na ipaangat ng taas. So, wag muna. Kalma muna. Napakahalaga na pagninilay-nilayan ng situation. Ano ba yung bubuuin ko muna? Kung ilalet go mo na ba? Or ilalaban mo pa? Of course, it will be up to you. So, 8th house po kasi connected yan sa death. 8th house of death. Or death.
Hindi kailangan katakutan, laliman, patuloy na may changes, isang indikasyon na dumadaan kayo sa personal transformation, transition, may pagbabago pa. Meron kayong matatapos na bayarin, ganun lang yun. Or meron kayong mababayaran, or meron magbabayad sa inyo, meron parating sa inyo in time. Manifestation, i-claim na natin yan. Okay, lalo pa kung this is something natagalan. Ganon yung energy. Medyo may pagka-low-key lang, guys. I will be honest, may tension ako sa part na ito, kaya po pinapaalalahanan kayo na pagkakatiwalaan ng proseso at hanggat kaya, gamitin ng boses, magtanong, research. Okay. This is about your worth din po. Second house, nagbibigay din po yan din. Since again, nandito tayo, Aries season, second house of your worth, your wealth, your income. Sa relationship, alalahanin mo lang ang iyong halaga. Pakiram naman sa part na yan, kayo ang higit na makapagpapasya. Pinapahalagahan ka pa ba? Napapahalagahan ka pa ba? Kasi mahalaga ka, Pisces. Okay? Know your worth sa ilang laban mo sa buhay, position man o relasyon. Paangatin yung strength mo, meron ka niyan. Tiwala. Okay? Pagdating sa health, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Alam nyo, kayo ang pinakamahaba, Pisces. Sabi ko na sa inyo, 8th house ang hirap i-define, malalim, ang hirap arukin. Ito po yung magbibigay diin yung topic natin, babalikan natin. Full moon in Libra, it will highlight your 8th house. Maaaring meron kayong kailangan i-release talaga. Ilang negativity, ilang unhealthy, old patterns. Tapusin nyo na yung mga, ayan, alam ko, diretso, may diin, ano? Of course, yung ilang unhealthy, hindi na nakakapag-ambag sa inyo ng something purpose or benefits, or hindi na nakaka-pretty. At baka bumababa ang kumpiyansa sa sarili. Okay? So, baka na-stock up ang ilan sa inyo kasi. Kaya, baka dito, hindi mo ramdam yung ilang na ma-mention ko na magagandang possibility. Page of Pentacles, Ace of Wands, new beginnings, a new start is coming, guys. So, pahinga rin pag may time, take care of you too. Kasi as a Pisces, bago pa man ang sarili, inuuna muna ang mga sitwasyon sa paligid. So, kahit ngayon muna hinga, pahinga, ang importansya ay dapat nasa sarili. Okay, paano mo nga naman magagampanan itong ilang responsibilities, ilang bayarin na ito kung ikaw mismo ay pagod na. Si 8th house po is connected, hindi isang medical advisor si Moonchild, house of surgery po yan. Para sa ilan, maaring kailangan kong mabanggit. Maaring meron kayong i-release, dadaan sa surgery ang ilan, sa mga susunod na buwang ito, ang epekto again ng full moon, it could last months. Okay? So, napakagandang pagkakataon na i-priority nyo rin ang inyong kalusugan, physical, mental, emotional, kahit sa simpleng pahinga. Kasi sobrang umaangat yung priorities nyo dito sa mas practical, yung ilang obligasyon. Na ang ganda, pero wag rin po kakalimutan na yung investment mo na may iwan para sa inyong sarili, physically, mentally, emotionally. Okay? Unahin, bigyan nyo rin ng something ang inyong mga sarili. Huwag niyong kakalimutan yung kayo. Okay? Ayun na, alam niyo, parang pang yearly yun. Parang pang yearly message tong naiwan ko sa inyo, Pisces. Pero kailangan kong mabanggit marahil yung ilang messages. Ito yung guidance po na marahil kailangan yung marinig. Mensaheng gabay lamang po para ito sa darating na full moon this April 1, 2026, Pisces.